sa lahat ng panig ng mundo. Pinakikilala si Jesucristo bilang tagapagligtas ng tao. At kung ikaw ay kanyang lapitan at turuan ng tungkol sa kaligtasan, mapalad ka kung iyong tatanggapin. Kaligtasan ay iyong kakamtin. Siya ang misyonero, siya at makikita sa kanya ang kagalakan na maibalita ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo at makikita sa kanya ang kagalakan na maibalita ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo at makikita sa kanya ang kagalakan na maibalita ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo at makikita sa kanya ang kagalakan. Habang bansa mga problema, wala kang sigla at walang saya. Parang ikaw ay talo at walang pag-asa. At ikaw ay bibigyan, hanapin siya at masusumpungan. Pumatok ka sa pinto at bubuksan. Pagpapala niya'y iyong makakamtan. Lahat ng kailangan mo, ang Diyos ang tutugon. Buong pusong asahan, siya ay naroon. Ikaw ay sasamahan niya sa lahat ng panahon. Pumili ka at ikaw ay bibigyan, hanapin siya at masusumpungan. Kumatok ka sa pinto at bubuksan. Pagpapala niya'y iyong makakamtan. Pumili ka
tapat at tunay na gumagabay sa akin. Bawat mga pangako niya'y hindi magmamaliw, at sa bawat araw siya ay kapiling. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Hallelujah, pasalamatan natin siya. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Walang tigil sa paghadbang sa banal at kabundukan, sinasaliksik maging poong na liblib, upang ang aral ay maihatid. Buong kapaglulang aral, kahit saan pa man mapadpad, pag-ibig ng Diyos inihahayag sa bawat taong makaharap. Siya ang misyonero, siya ang tunay na kawal ni Kristo, at makikita sa kanya naglalakad na maibalita ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Patuloy na humahayo sa lahat ng panig ng mundo. Pinakikilala si Jesucristo bilang tagapagligtas ng tao. At kung ikaw ay kanyang lapitan at turuan ng tungkol sa kanyang
mag-isa dahil sa mga problema. Wala kang sigla at walang saya, parang ikaw ay talo at walang pag-asa. Ayan. Mamaya-maya pa konti mag-response yan kasi ilang seconds yung delay natin sa ating live stream. Praise God. Kung tayo po ay excited po na makarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, say amen lang sa ating comment section. Amen. Ayan na, natutumba na po. Okay. Meron na po ba sound, mga kapatid? Paki-type lang po ng amen kung may sound na tayo dyan para tayo po ay magtutuloy-tuloy sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Ayan. Wala pa din. Wala. Paano ba na? Wala. Wala eh. Background, stop audio. Stop audio? Ano siya? Naka-on na? Okay na. Okay na. Kaya lang yung comment natin hindi tumatakbo. Okay na. Okay na? May sound na? Yes po. So ulitin ko from the start. Welcome to UBCI Kuwait Savior's Care Tuesday Bible Study, Special Bible Study. Praise the Lord. Ang lahat po ay ating inanyayahan na ating pong i-share yung ating live stream para noon din yung ating mga kapananampalataya ay sila man din ay makapakinig ng salita ng ating buhay na Diyos. Napakaganda po ng ating topic tonight, mga kapatid. For sure, meron pong magandang mensahe ang ating Panginoon. But before that, tayo po muna ay babati sa ating mga viewers, okay? Sabi ni Travel and Tour Buddies, Kat, ano? Mabunga at mabiyayang maghapon, mga kapatid. Malabong mata. Praise the Lord. Sabi naman ni Franz Law, maayong gabi, mga igsoon. Maayong gabi po, igsoon. Maganda kung may sound. Ayan. Sabi naman ni Valen Reyes, hello. Maayong gabi sa tanan, mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi naman ni Brother Law, ni Franz Laws. Alright. No? Kafif. Arabic kasi mahirap basahin ito eh.
Chicken na lang. Ayan. Sabi naman ni Bunny Reyes, I'm Jollibee, happy Chicken Joy. Igsuon. Yan. Sis Lovella, maayong gabi sa tanan. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, kapatid. At sabi din ni Kidos TV, Kidots, blessed evening mga kapatid. Praise God. Venus Joy, may Venus na, may Joy pa. Kabya, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Miss you all. Miss you all. Ayan. Mario Vive, good evening everybody. Ayan. Talagang magkasunod sila ni Sister Rhea Corpus Vive. Good evening po Pastor Joey at sa lahat ng ating mga kapatiran. Praise the Lord. Amen. So as of na mga kapatid, meron tayong 15 viewers. Praise God. Sis Andeng, a blessed evening, brethren. Ayan. Sabi naman ni Sister Bea, hi Sis Andeng, good evening po. Brian, bro, hello po mga kapatid. No sound, meron na po tayong sound. Ayan na. Walang audio, amen. Praise the Lord. Okay na po, thank you. Ayel Venture TV, amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Mga kapatid, tuloy-tuloy po yung pag-share sa ating live stream para lalo pang mag-viral po ang gawain po ng ating Panginoon at mas marami pa pong makakapakinig ng salita po ng ating Panginoon. Praise God. Doon po sa mga wala pang YouTube account mga kapatid, mas maganda kung tayo po ay merong account para malaya po natin ihayag ang ating mga saloobin sa ating comment section at tayo man din ay makapag thumbs up sa ating channel. Praise God. At pansamantala po tayo makikinig ng isang awitin. Itong awitin ito ay talagang nakapagbagbag damdamin para po sa ating bawat isa na nakikinig. Praise God. Amen. Nagmadali. Lumapit ka na. Praise the Lord. Amen. Biglang naputol po yung ating music mga kapatid. Meron po ng ating Nag-request ako. yan. So nawala na sila. Yeah. Praise the Lord. Amen. So tayo muli ay, welcome po sa 18 Bisaya talaga. Viewers natin mga kapatid, no?
19. Ayan. So, bago tayo magtutuloy-tuloy, tayo muna ulit ay magbabasa ng mga comments ng ating mga mahal na kapatid. Praise the Lord. Saan ba tayo natapos? Kay Andeng. Kay Andeng. Ayan. Kay Andeng. Oh, Joe. May music na mas maganda. Ayan. Sabi po ni Jemar, naimbag na rabi, yu amin kakabsat. Sa Tagalog, ano yan? Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi, kapatid. Amen. Sabi naman ni Romeo Di Suyo, hello po sa lahat. Sa lahat po, hello din. Ayan. UPCI Kuwait, Jemar, naimbag na rabi kakabsat. Ayan. Bea Corpus. Bebe. Praise the Lord. Nakapag-share na ako. I'm ready now. And to face Jesus. Wala, hindi kasama yun. Ayan. From UPCI Kuwait, Romeo Di Suyo, praise God po. Kumusta po kayo? Ayan. Jemar Evilla, naimbag. Oh, narabi Pastor Joey Ambe. Marami po kami, batiin mo rin po kami din mga brother. Marami po, isa-isahin mo kami din. Ayan. Arlene Villegas, blessed evening to all. God bless. Ayel, Venture TV. You are great. Care with Savior's care. Sabi naman ni Risa, Sis Risa Del Monte, good evening, brethren. God bless you all po. Wow, may mapuso. Heart. May puso dito. Bea Corpus, I'm excited and hunger. Always sa salita ng ating Panginoon. Thank you po mga kapatid na inihanda nyo. Hindi, kasi malabo ang mata talaga. Pagpasensya. Dilat bro, dilat. Wala na edit yan. Sabi naman ni Romeo Di Suyo, thanks Nak, Jerry, for sharing. Nina Curly. At happy Father's Day to all. Daddies in UPCI K. God bless you more. From Risa Del Monte, Bulacan. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po kasama yung mga kapatid. Abides. Abides. Walang Abides kasi dyan. Ayan. So tayo pa rin po ay nandito sa Savior's Care from UPCI Kuwait, Tuesday Special Bible Study. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po muna mga kapatid ay pansamantalang pipikit. Tayo po ay manalangin sa pag-uumpisa po ng ating gawain. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, salamat muli Panginoon na muli mo po kami binigyan ng pagkakataon, O God, na kami, O Lord, ay muling magkatipong Panginoon upang pag-aaralan, O Diyos, ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa pribilehiyo, O Lord, nga patuloy mong ibinibigay, O Diyos, sa bawat isa. Nawa, Panginoon, kami, O Lord, ay handa mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo muli ang aming mga puso at isipan, O God, na kami, Panginoon, ay handang tatanggap, O Lord God, na iyong mga pagpapala, O God, sa gabing ito, Panginoon. Lord, let your anointing, Panginoon, fall on us, O Lord Jesus, na habang ako, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, upang mag-share, Lord God, ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang maihayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. For without you, Lord, we are nothing, Panginoon. Kahit sa iyo namin pinagkakatiwala, O Lord God, habang kami magpapatuloy, O Lord, sa programang ito, Panginoon. Lord, be with us, O Lord Jesus, and be the center of this service, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na meron kang magandang plano, O Lord, sa bawat sa Panginoon. Lalo, O Diyos, sa gabi ito, Panginoon, na meron kang inihanda, O Lord God, sa bawat sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, hallelujah, sa pribilehiyo. Salamat sa yung inihanda, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy mong hipuin, O Lord God, ang bawat puso, Panginoon, nang makakaparinig, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, maging, O Lord Jesus, sa mga
mga kaibigan namin nanonood online, Panginoon. We pray, O Lord, touch their hearts, Panginoon. Hallelujah. Na Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan at we claim all the victory, O God, in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Ang lahat po ay mag-type ng amen. Amen. Mag-type po ang sabi ko, mga kapatid. Ayan. Praise God. Ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, ay napakahalagang bagay. Amen. At ating pong titinan yung ating title. Sa yung isa pa. Yung isa pa. Taas nun, meron yung title. Amen. Wala. Doon sa verse. Amen. Title. Kasi nakasulat. Amen. Praise God. Mababasa po natin dyan, mga kapatid. Ang sabi ay makalangit na kaisipan. In English, heavenly mindset. Amen. Praise God. Ating pong babasahin ang ating Biblia, mga kapatid. Amen. Sa Colossus, chapter 3, 1 hanggang 4, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi po sa 1, mga kapatid, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanang ng Diyos. Sa 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa 3, mga kapatid, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Last verse, mga kapatid, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang pagkabasa ng ating salita po ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ayan. Ang sabi dyan, mga kapatid, yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kung mapapansin natin yung word dyan, mga kapatid, binuhay. Praise God. Bakit may ganong word na binuhay? Dahil po tayo, mga kapatid, ay minsan pong namatay spiritually. Paano po? Ganito. Ang sabi po sa Biblia, ang ating mga ninuno, Eva at Adan, mga kapatid, sila po ay nahulog sa kasalanan. Before that, mga kapatid, ang tao po ay righteous. Walang dungis, walang kasalanan. Ibig sabihin, talagang malinis po. Pero, nung dumating ang panahon na si Eva po ay natukso, mga kapatid, doon po nahulog sa kasalanan ang ating mga si Eva at Adan, mga kapatid. Kaya, doon nag-umpisa yung kamatayan sa kanilang spiritual. Yung doon sila nahiwalay po sa presensya ng ating Panginoon dahil sa kasalanan. Kaya po, sinasabi dyan, muling binuhay, ibig sabihin, namatay po tayo spiritual. Ayan. Sabi nga, mga kapatid, sa verse ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Praise God. Mapapansin natin, mga kapatid, ang sabi, lahat. Ibig sabihin, wala pong exempted. Lahat po. No? Lahat ng may buhay, mga kapatid, na tao, yun po ay nagkasala dahil po doon sa ating minanang kasalanan. Amen. So sabi dyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin mo, mga kapatid, wala pong exempted. Lahat po ay nagkasala. Ibig sabihin, lahat po ay namatay spiritually. Praise God. Sabi dyan, mga kapatid, binuhay muli, nakasama ni Kristo. Ang ibig sabihin po dyan, mga kapatid,
na binuhay tayo kung tayo po ay nakikiisa po sa gospel po ng ating Panginoon. Paano siya? Paano tayo mabubuhay na kasama ni Kristo? Sa pamamagitan po ng pagsunod. Tayo ay mamamatay sa yung tinatawag natin mga kapatid na pagsisisi sa mga kasalanan. Praise God. At kung tayo man din ay magpapabautismo sa pangalan po ng ating Panginoon, at kung tayo man din ay lalakad po na may kabanalan, doon po natin masasabi na tayo ay binuhay na kasama ni Kristo. Amen? Praise the Lord. So, sabi dyan mga kapatid, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na makalangit. Amen. Praise God. Kasi ako. Ayan. Yung ano dyan. Yung puti. Yung blue. Puti. Ayan. Baba nyo. Praise the Lord. Ayan. So, ang sasabi dyan mga kapatid, no? Mga makalangit na kaisipan. Ano po ba ito mga kapatid? Praise the Lord. Dalawa po sinasabi dyan na kaisipan mga kapatid is sa makalangit at saka panlupa. Praise God. Ito po yung mga halimbawa po ng kaisipang panlangit. Okay? Ito po yung halimbawa mga kapatid, iniisip natin or ito po yung pagdalo po natin sa gawain po ng ating Panginoon. Kung paano po natin ito iniisip at paano natin siya ginagawa. Friday service. Amen? Ito po yung Bible study natin mga kapatid. Devotion. Prayer meetings. At hindi lang po yan mga kapatid, kasama na po dyan yung pagtulong natin sa ating kapwa-tao. Charity. At ito po, lahat po ng mga kaisipan na patungkol sa pag-i-invest sa langit po. Marami pong bagay na dapat nating isipin na panlangit mga kapatid. Praise God. Hindi magkasya sa mundo mga kapatid yung mga bagay na yon. So ito po yung mga halimbawa po na ating pwedeng gagawin at isipin sa mga makalangit na kaisipan. Praise God. Meron din po dyan mga kapatid na sinasabing kaisipang kaisipang panlupa. Kasi ang sabi dyan sa verse mga kapatid, no? Sa verse 2 mga kapatid, ang sabi dyan sa verse 1 kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. It refers mga kapatid sa authority po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Ayan. So sa verse 2 mga kapatid, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Yun po yung nasabi natin kanina na tayo dapat ay umattend ng mga Bible study, Friday service. Yun po yung halimbawa lang po ng mga makalangit na isa-isip natin. Hindi ang mga bagay na panlupa. Praise God. Ito po yung mga bagay na panlupa mga kapatid, no? Sample po dito mga kapatid is yung mga kasalanan. Kung mapapansin natin at babasahin natin yung sa mga susunod po ng mga verses mga kapatid, makikita po natin na andun po yung mga makasalanan. Praise God. Hanggang sa pinaka-last chapter mga kapatid, pinaka-last verse ng chapter na ito mga kapatid, doon natin makikita ano ba yung tinatawag, sinasabi dyan sa Biblia na hindi ang mga bagay na panlupa. Praise God. Kasama po din mga chismisan, okay? Pakikiapid. Pwede niyo malaya po kayong basahin mga kapatid yung sa mga susunod po na verse para malaman natin mismo kung ano ba yung mga makalupang kaisipan mga kapatid. Praise the Lord. At atin pong intindihin ito maigi mga kapatid, no? Wag po nating i-neglect itong sinasabing hindi ang mga bagay na panlupa. It refers mga kapatid doon sa kasalanan. Yung mga kaisipan natin na magdadala sa atin sa kasalanan po yung mga kapatid. Praise the Lord. Ayan. Sa 3 mga kapatid, sapagkat namatay na kayo
at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Praise the Lord. Ayan. Yan. Sapagkat namatay na kayo, praise God. Mga kapatid, sinasabi po dito na tayo, kung namatay na tayo na ang inyong buhay ay nakatago na sa kay Kristo. Mga kapatid, ito po yung sinasabi sa Biblia na dapat pala tayo ay namatay. Papaano? Sa pagsisisi po sa ating mga kasalanan. Doon po at yung sa pagsunod po natin sa gospel po ng ating buhay na Diyos. Praise God. Namatay, kung tayo po ay nagsisisi, tayo po ay magpabautismo sa pangalan po ng ating Panginoon at tayo po ay lalakad po na may kabanalan. Praise God. Kung ganun po yung ginawa natin at nasunod po natin mga kapatid, I am very sure mga kapatid na ang ating buhay ay na kay Kristo na. Amen. Dahil tayo ay fully na isinuko na natin yung buhay natin kung ating pong sinusunod yung kalooban po ng ating Panginoon patungkol po sa Ebanghelyo ng Panginoon mga kapatid. Praise God. Sabi naman dito sa mga kapatid, si Kristo ang inyong buhay. Kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Sino po ba yung tinutukoy dito mga kapatid na makasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian? Ito lang po yung mga tao mga kapatid na sumunod po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Wala pong ibang makakasama mga kapatid sa ating buhay na Diyos na hindi sumunod sa Ebanghelyo. Praise God. Kasi kung paano nga tayo makikisa kay Kristo, iyon po yung pagsunod po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi niya mga kapatid, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ito po yung makakasama na po natin ang ating buhay na Diyos sa langit. Praise the Lord. Kung ang ating pong Panginoon ay talagang nasa kanya ang glory mga kapatid. Ibig sabihin, kung tayo man din ay makapunta doon sa langit mga kapatid, tayo rin ay talagang mabibiyaan ng kanyang glory. Amen. So, praise God. Tayo ay mahayag. Amen. Napakasarap po isipin mga kapatid na makakasama po natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Lahat po ba excited na makasama ang Diyos mga kapatid? Amen. Amen. So patuloy po tayong makiki-comment dyan mga kapatid. Kung meron po tayong mga katanungan, mamaya sasagutin po yan ni Pastor. Praise the Lord. Amen. Sana mga kapatid sa gabing ito, meron tayong natutunan at naintindihan sa ating pinag-uusapan mga kapatid. Conclusion mga kapatid, praise God na ang ating pong buhay ay dapat lang din naman talagang ialay po sa ating buhay na Diyos. Wala po tayong ibang gagawin mga kapatid. Kung tayo po ay hindi pa nakikiisa sa Ebanghelyo natin Panginoon, now this is the right time mga kapatid para sundin po natin ang nakasulat po sa Biblia. Praise God. Kung hindi pa po tayo nabautismuhan at nagsisi sa ating mga kasalanan mga kapatid, this is the right time para tayo po ay lumapit po sa ating buhay na Diyos. Tayo po ay magbabautismo sa pangalan ng ating Panginoon upang mga kapatid sa pagdating ng panahon at sa kanyang pagbabalik, tayo po ay makasamang maihayag at makakahati po tayo sa kaluwalhatian ng ating buhay na Diyos. Praise God. Comment your thoughts mga kapatid para ating pong pag-uusapan sa gabi ito. Amen. Kanta mo. Kanta daw tayo mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Kalahati na naman.
Ayan. Praise God mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagbahagi ng ating kapatid na si Bren sa kanyang mga salita sa gabing ito mga kapatid. At nawa ay patuloy tayong na-encourage mga kapatid na ano pa man yung ating mga ginagawang hindi kabutihan ngayon. Mga kapatid, nawa ay ito'y maitama natin sapagkat ang Panginoon kahit kailan hindi siya nahuli upang tayo ay kanyang paalalahanan, lalo na kung tayo ay naroon pa sa paggawa ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ng Biblia, hanggat nandito tayo sa mundo mga kapatid, hindi po tayo exempted na tayo po talaga ay madumihan sa klaseng dumi na mayroon ang sanlibutan ito. Praise God. Hallelujah. Now, magsimula tayo magbatian mga kapatid. I-continue po natin yung ating mga pagbabasa ng comments. Ayan po, ang sabi po ni Brother Romeo, si Kuya Romeo, salamat po sa Sabea, gandang gabi po. Sir MJ, parang ang hina po ng boses, kaya na po ba yan, no? Praise God. At sa naman ni Sister Bunny, Sister Vanji, magandang gabi Sister Shani Lindsay, salamat sa pag-join sa invitation. Andyan din po ang ating Charity Gail ng Kuwait, si Ashley Kate Caro. Praise God. Yan, good evening po sa Bea at sa lahat po ng nakikinig ngayon. Amen. Yan po Sister Loretta Lyson. Ang sabi niya, Amen. Sister MJ, praise God. Sister Jessica Sandipa, praise God. And MJ ulit sabi niya, hello po, Sister Jessica. Amen. So, yan po ano. So, dito po mga kapatid, as we've said, amen, makipag-interact po tayo. Amen. At ito naman po ay Bible study. Amen. Kung bakit hindi po ating break po muna yung ating nakagawian na lahat po tayo ay magbabahagi mga kapatid upang bigyan daan yung ating mga katanungan, yung ating mga pagdududa marahil na mayroon tayo sa mga nakalipas na taon mga kapatid about faith, about salvation, gaano tayo kasigurado sa ating tinanggap na katotohanan. So this could be our time mga kapatid na tayo ay mag-aralan sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. So ang tanong po ni Cecil Bulanadi, napako si Jesus sa krus, are we already saved? Amen. The Bible says mga kapatid that the last word of Jesus when He crucified, ang kanyang sinabi ay, it is finished. Ano bang natapos doon mga kapatid? Ang natapos po ng Panginoon mga kapatid ay nakahanda na ang kaligtasan mga kapatid para sa bawat sumasampalataya. No? In other words mga kapatid, ang pundasyon ay handa na. Ano ang kulang na lang? Papatong ay ilalagay lamang natin yung iba pang mga bagay o materialis upang makabuo tayo ng matibay at isang magandang bahay. Number 1, matibay na pundasyon. Sino naglatag? Ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa mga kapatid, anong gawin natin kung meron tayong tamang pundasyon? Ang gagawin natin mga kapatid ay pagandahin. No? Matibay yung pundasyon natin, pagandahin natin. Paano natin mapaganda mga kapatid? Amen? Ang tanong doon, ligtas na ba tayo nung naipako si Jesus Christ? That is the pre-salvation. In other words, ginawa na lahat, nakalatag na, anong gagawin natin? Yun yung magkaroon ng epekto o kapangyarihan ang pagsunod natin sa kanyang evanghilyo. Amen? Kahit anong gawin natin mga kapatid, matibay ang pundasyon na sinabi ng Biblia na si Jesucristo mga kapatid. Kung tayo po ay patuloy nating iiwasan, hindi tatanggapin ang kaligtasan mula sa Ebanghelyo mga kapatid, hindi po tayo talaga makumpleto ang ating kaligtasan. In other words, nandun na tayo dapat sa mga pintuan, nasa pintuan na tayo eh. Amen. Bakit? Sino ang nagbukas? Si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ ang nagbukas. Anong gagawin natin ngayon? Praise God. Hindi po tayo, huwag natin gayahin si Juan Tamad na yung kwento sa atin na bagaman nakikita niyang maganda yung bunga at mabubusog siya, ay talagang humiga muna siya doon sa ilalim ng puno at inantay talagang malaglag sa kanya yaong bunga. In other words, mga kapatid, nasabi nga, God already did His part. Our part is to believe, our part is to act based on our faith so that the faith or the salvation that God had given to us on the cross of the Calvary will be with us completely. Amen? So, kung tayo ay nampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon, kapatid, kumpleto ang ating tinanggap na kaligtasan.
Naligtas ba tayo nung si Jesucristo na pako? Hindi pa tayo naligtas kung hindi pa natin natanggap o nasunod ang Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Nawa po ay malinaw, mga kapatid, Praise God. Linawan po natin sapagkat may mga tao po talaga niniwala na pagka nanampalataya sa Panginoon ay ligtas na kahit hindi pa sila sumusunod sa Ebanghelyo. Hindi po ganun mapatid ang sinasabi ng Biblia. Amen. Now, kung yan po ang panampalataya ng ilan sa atin, mga kapatid, this could be right time na ating itama sapagkat nagiging walang kabuluhan po yung mga application ng Ebanghelyo ng Panginoon kung tayo ay tumigil lamang doon sa first part. Anong first part natin, mga kapatid? Believe. Amen? Yun yung unang part, mga kapatid, o step na ating salvation. Kung titigil tayo doon, nawalan po ng kabuluhan yung kamatayan ng Panginoon, yung kanyang siya ay inilibing nung siya ay muling nabuhay. Bakit? Hindi ba? Alam po natin yan, na si Jesucristo yung namatay, tayo din naman ay kinakailangan magsisisi ng mga pagkakasala. Hindi po natapos doon. Tayo din naman ay magbabautismo sa kanyang banal pangalan upang tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Next, natapos ba? Hindi. Tatanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu at upang tayo makapamuhay ng may kabanalan at may pagtitiis sa mundong ito. That's the stages of our salvation. And that is taught to us by the apostles. There's no other ang tawag niyan, blueprint of our salvation, mga kapatid, maliban sa Acts of the Apostle. Amen? Paano ba ginagawa ang mga bagay-bagay ng mga apostoles? Sa panahong may nampalataya, anong kanilang ginagawa? Sila ay nagbautismo sa pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya kung may duda pa, di ba? Sa pananampalataya, tama kayong tinanggap ko. Bakit yung sa kabila, iba namang sinasabi? Bakit dito sa UPC, iba naman ang sinasabi? Amen? Sapagkat, mga kapatid, may mga tao talaga na hindi nagtuturo ng naaayon sa apostolikong katuruan. Amen. Ang sinusunod natin, mga kapatid, amen, hallelujah, ay walang iba kundi ang turo ng mga apostoles. Kaya kung ikaw sasabihin mong, duda ako sa tinanggap ko sa UPCI, well, duda ka rin sa sinulat ng mga apostoles. Duda ka rin doon sa kapangyarihang nahayag sa pamagitan ng mga buhay ng mga apostoles, mga kapatid. Walang ibang blueprint, mga kapatid, sa kasaysayan ng iglesia, kundi ang mga apostoles lamang. Sila po talaga, mga kapatid, ang nagsunod doon. Pagkatapos mailatag ni Jesus Christ ang pundasyon nating kaligtasan, sinundan ito ng mga apostoles. Tayo, saan tayo sumunod? Sinundan tayo sa mga apostoles. Doon tayo tumapali sa mga apostoles. Amen. Kung kaya, mapatid, as the Bible tell us, mapatid, amen, na ang kaligtasan, ang katotohanan ng ating tinanggap, ito ay matibay, kumpleto, hindi nangangailangan ng kasama. Amen. Amen. So maliligtas po tayo doon sa Cecil, yan yung unang kaligtasan, si Lord ang nag-provide. Anong gawin natin yung aking mga nabanggit pagsunod sa Ebanghelyo ng Panginoon? Praise God. Now, ito pa, may mga tanong pa ba? Sir MJ, dito muna si Brother Manuel. Sabi, mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos, hindi sa pamumuhay na makamundo. Dahil pinatay na ng Diyos sa cross yung ating lumang pamumuhay, nawa ay ma-appreciate natin ang kabutihan at habag ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. Ang sabi ni Chambi TV, malinaw. MJ, ano po ba ang tamang explanation ng Jesus is the Son and He is the Father and Holy Spirit? It is a manifestation, right? Dahil may nagtanong po sa akin yan, di ko masagot ng maayos. No? Okay. Now, naituro na po sa atin yan ni Brother Ben ng mga nakaraang mga Savior's Care session natin, mga kapatid. Now, one of these example, mga kapatid, is himself. Si Bren, siya po ay ama sapagkat siya ay may anak. Siya din po ay anak sapagkat siya ay may tatay. No? Siya din po ay pwedeng tawaging manager sapagkat yan po ang kanyang position ngayon sa company na kanyang pinaglingkuran. Now, ang mga bagay na yan, Sister MJ, yung kanyang pagiging tatay, yung kanyang pagiging anak, pagiging manager o kaya arranger ng ating system na ginagamit sa kasalukuyan, yan po ay hindi pangalan ni Bren. Yan po ang mga trabaho na kanyang ginagampanan. In other words, yun po yung mga posisyon na kanyang ginagawa. Ang ating mahal na Panginoon,
ay sa Biblia, kapatid na MJ, lalo na sa Old Testament, wala po talagang directly sinabi na ito ang pangalan si Yahweh. Sapagkat si Yahweh, mga kapatid, ang ibig po sabihin niya yan ay tagapagligtas. Kaya nga mayroon tayong Savior's care. No? Ang Yahweh, mga kapatid, sa English po ay Savior, tagapagligtas. Mayroon din po tayong mababasa sa Biblia ang El Shaddai, or El, mga kapatid, is the mighty God. Pero ang mga pangalang yan, mga kapatid, yan po ay pangalang itinawag sa mga tao sa Diyos. Tandaan po natin, El Shaddai, Yahweh, at kung ano pa, mga kapatid, na pangalan ng Diyos sa Biblia, yan po ay galing sa mga tao. Tawagin ko ang Diyos kong El Shaddai sapagkat naranasan ko ang kanyang kapangyarihan. At tawagin ko ang pangalan ng aking Diyos as Yahweh sapagkat ako'y ililigtas niya. Pero nagreklamo ba ang Diyos, mga kapatid, sa Old Testament? Hindi po, wala pong reklamong, tinanggap po lahat ng Diyos yan, mga kapatid. Maraming pangalan, maraming attributes, mga kapatid. Pero bakit sa New Testament ay napaka-espesyal, mga kapatid? Bakit? Amen? Yung Diyos sa Old Testament, mga kapatid, na Ama, alam po natin yan. Amen? Kasama sa kanyang plano na ang kanyang sangkatauhan, ang kanyang creation na tumalikod sa kanyang presensya sa kasalanan, ay magkasala. At kasama sa plano niya, mga kapatid, na tayo ay kanyang ililigtas. He is the God in a spirit. Amen. Praise God. Now, nung ang Diyos, mga kapatid, nung kanyang isna sa katuparan ang kanyang plano, siya ay nagiging anak ng Diyos. Ano ang naging anak ng Diyos, mga kapatid? Hindi po yung taong lumabas mismo, mga kapatid, kundi yaong laman ni Jesucristo. No? Yung kanyang laman po, yung kanyang katawan, yan po yung nagiging anak ng Diyos. Yan po yung tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Yung espiritong nanahan sa kanya, yun po yung ating Diyos Ama. Diyos Ama po, hindi wala pong Diyos Anak. Wala din pong Diyos Espiritu. No? Now, dito, naguluhan lamang Sister MJ. Ang sabi niya, ano ba ang tamang explanation na Jesus is the Son, and Jesus is the Father, and Jesus also is the Holy Spirit? Now, here's the thing, mga kapatid. Paano ba natin makikita, o saan ba natin mabasa sa Biblia na sinasabi ni Jesus Christ that He is the Father? Yan ay hula ni Propeta Isaiah. Isaiah 9:6. No? And thou shalt call His name Wonderful, Everlasting God, the Prince of Peace. Yung sinasabi doon sa Isaiah 9:6. Kailan ba nangyari yun? Hindi ba doon po yun sa Matthew 1:21? Yung bago pa man ipinanganak, hula pa lang ito ni Isaiah, mapatid. Ang sabi ni Isaiah, magkakaroon, ipapanganak sa inyong isang batang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Walang Hanggang Ama. Kita mo? Pangalang itatawag sa kanya ay Walang Hanggang Ama. Now, kung mayroong walang hanggang Ama sa Diyos at dumating si Jesus Christ na walang hanggang Ama din, ilan ang walang hanggang Ama ngayon? Magkakaroon ng dalawa. So labag po yan sa kautusan ng Biblia. Sapagkat ang Biblia ay matindi po ang pangangaral. Napaka-stricto po, mga batid, na mayroon lamang isang Diyos at ang Diyos na ito ay talagang mapanibughuin. So kung si Jesus Christ na ipanganak ay ibang makapangyarihang Ama at iba na yung makapangyarihang Ama sa langit, ay ilan ang Diyos Ama natin ngayon? Dalawa na. Hindi po ganon. No? Si Jesus Christ is the manifestation of that one God. Jesus Christ is the God in flesh. Si Jesucristo, mga kapatid, hallelujah, siya po ang katangi-tanging nakikita upang tayo ay makalapit sa Diyos. Yan ang sabi niya kay Felipe. Felipe, ang tagal mo nang akong nakilala. Paano sinasabi mo sa akin, ipakita mo sa amin ng Ama, sapat na sa inyo. Di ba? Praise God. So yan ang tanong ni Felipe. Ni Jesus Christ kay Felipe, ang tagal natin magkasama, nakakasakit ka naman, Felipe. Akala ko pa naman sa bawat pangaral ko, akala ko naman sa mga pagbigay ko ng pagkain, yung tinapay na dumami, yung isdang pinag-pray, akala ko pa naman, nanampalataya ka na talagang ako nga. Bakit Felipe? Parang sama-sama ng loob naman dyan. Ang tagal-tagal na magkasama, di mo pa ako kilala.
Ang tagal-tagal na natin nagsama sa isang gawain, hindi ka pa pala talaga kumbinsido na ako talaga iisa lang. Ang sabi ni Brother Bren, hindi na nakikinig. Hindi po yung para sa MJ, ano? Ito yung expound na natin konti. Si Felipe, hindi nakikinig. Yeah. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi mo pa ako nakilala. Ang tagal-tagal natin nagkakasama. Ang nakakita sa akin, Felipe, nakikita sa Ama. Bakit? Ang mga salita kong aking sinasabi, hindi sa ganang akin, kundi sa Amang nasa akin. No? Kaya si Felipe, hindi na, natauhan yata si Felipe doon eh. Hindi na siya nagtanong ulit. Sa Old Testament, mga kapatid, wala po talagang nakakita sa Diyos. Oh! Wala po talaga nakakita sa Diyos. Wala po talaga nakakita sa Diyos. Bakit? Even si Moses, mga kapatid, mapapansin nyo na nung ang Diyos ay naroon, nagpakita sa the burning bush. Diba? Ang sabi ng Diyos, wag mo akong tingnan sapagkat mamamatay ka. Pero si Jesus Christ, even the angels, mga kapatid, never seen God nung sila ay nasa langit pa. But when God manifested in the flesh, in the person of Jesus Christ, He was seen by His apostles. He was seen by the angels, mga kapatid. Ang sinasabi ng 1 Timothy 3:16, yung there is no therefore controversy. 1 Timothy 3:16, tama ba, mga kapatid? Di ba? Nasabi doon, there is no controversy. Great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. Seen by the angels. Yun yung the first time, mga kapatid, na nakita ng mga anghel yung Diyos na kanang sinasamba sa langit. Kailan? Nung siya ay nagsuklob ng laman. Now, ang sinasabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa Juan chapter 5, verse 43, ito po ang sinasabi. Sabi niya, ako'y naparito sa pangalan ng aking Ama, pero hindi niyo ako tinanggap. Pero kung iba at mapakilala ng kanyang sariling pangalan, siya ang iyong tatanggapin. In other words, ang sama-sama naman niyo. Sabi niya, ako'y naparito sa pangalan ng aking Ama, pero hindi niyo ako tinatanggap. Ano ang pangalang dala-dala ni Jesus Christ? Hindi ba Jesus? Hallelujah. Sabi ni Khalil, hallelujah. Amen. Anong sabi ni Angel kay Maria nung nagpakilala siya o kay sino asawa ni Maria? Si Jose. Ang sabi niya, ang pangalan itatawag mo sa batang lalaki ay Jesus. Bakit? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano ang tawag? Sa anak ng Diyos? Jesus. John chapter 14 verse 26, ang sabi, mapatid, I will not leave you comfortless. I will come to you. For God will send His Spirit through my name. Amen? So, yan po sa MJ, ano? Jesus Christ is the name of that one God who manifested as the Father, the Creator, manifested as the Son of God, and manifested in our time as the Holy Spirit. Praise God. That's why Acts 4:12, there is no other salvation in any other name. Sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Ito na. Sa Old Testament, mga kapatid, maraming taong tumawag sa Diyos ng El Shaddai at Yahweh, kung ano-ano pa, Elohim. Pero in Acts 4:12, mga kapatid, this is a declaration, it was given from God Himself to us, that walang ibang pangalan na ibinigay sa ating, mga kapatid, galing sa langit. Galing sa langit. In other words, mula ngayon, ito na ang pangalang itatawag niyo sa akin. Anong pangalan? Jesus. Walang kaligtasan, mga kapatid, kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hindi mo makita ang Ama kung hindi ka titingin kay Jesus Christ. Hindi mo makita ang anak kung hindi ka titingin kay Jesus Christ. Hindi mo maramdaman ang banal na Espiritu kung hindi ka mag-worship kay Jesus Christ. Why? Because Jesus is the manifestation of that one God. And the Bible says in Philippians, mga kapatid, and all of the Godhead dwells in Him. Ano ibig sabihin ng Godhead? Pagka-Diyos. Pagka sinasabi natin pagka-Diyos, mga kapatid, yan po yung sinasabing Diyos Ama, Anak ng Diyos, at Espiritu Santo. Ang mga ito, mga kapatid, ay nananahan kay Jesu Kristo.
Yan po, ano? Praise God. So, yan po si MJ. Ano ba ang tamang explanation ng sa Father and Holy Spirit? It is manifestation correct. Dahil magtanong po sa akin yan at di ko masagot ng maayos. Manifestation nga po yun. Halintulad mo lang, ikaw, isa kang anak, pero ang pangalan mo hindi anak. Isa ka ring nanay, sapagkat ikaw ngayon may anak na, pero ang pangalan mo hindi nanay. Ikaw rin ay talagang nasa opisina, yan ang trabaho mo. Pero ang pangalan mo hindi office worker. Ang pangalan mo po ay Mary Joy Dema Files. Yan po yun, sa MJ, ano? Praise God. Sino pa? English. Okay, English. English tayo. Paka naman ito. Praise God. Acts 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Cecil Bulonadi, may example din po sinasabi si Pastor dati about check. Pag magpa-encash po tayo ng pera, gamit ang check, at nakalagay sa name ng Father, Son, and Holy Ghost, hindi po ma-encash kasi po yun ay hindi po yun pangalan. Amen po. Amen. Praise God. Why, it's very important mga kapatid that we should be baptized in the name. Amen. The Bible, mga kapatid, in Colossians chapter 3 verse 17, it says that whatever you do in word or in deed, do it all in the name of Jesus. Matthew chapter 7 verse 21 and 22. In the last days, many will say unto me, Lord, Lord. But the reply of the Lord is, who you? Who are you? Why? Those people, mga kapatid, that in Matthew 7, 21 and 22, they prophesy in the name of Jesus. Take note that. They preach the name of Jesus. They worship in the name of Jesus. They bless a house by the name of Jesus. They heal the sick person in the name of Jesus. But on last day, those people will come to the Lord Jesus Christ. Lord, Lord, in your name. We cast out demons in your name. But the Lord replied to them, who you? I don't know you. You are workers of iniquities. Go away from me. You know what's the problem there? The problem is, they just pray in Jesus' name. That's right. But how about deed? Doon sa kanilang mga ginagawa. Many churches around the world today, they believe the Lord Jesus Christ. But somehow, when they baptize the new converts, they baptize in titles. They did not baptize the converts in the name of the Lord Jesus Christ. Remember, mga kapatid, amen, hallelujah, that Jesus Christ is our righteousness. He is our righteousness. It is very impossible if you are baptized in Jesus' name and one day you will gonna face the Lord Jesus Christ and He will tell you, go away from me. There's a question. Where is the robe of righteousness that God has given us? Because the name of Jesus in baptism, it implied the robe of righteousness is spiritually. That's why very important, mga kapatid, at very vital, mga kapatid, na lahat tayo ay dapat babautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Father, mga kapatid, the devil can be called Father. Son. Amen. Devil also can be called the Son. But the devil, we cannot call devil as Jesus. He is Satan. So the name, mga kapatid, can change the story, mga kapatid. Amen. Praise God. That's why Jesus is the name that is above all names. Praise God. Hallelujah. God did His part. He said, it is finished. Now, it's our part that we should act, mga kapatid, by believing in Jesus, repent of our sins, and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Be filled with the Spirit of God, mga kapatid. Hallelujah.
Amen. Praise God. Marami pong salamat. Amen. Praise God. Okay, ito pa. Ihihi. May nakasalamuha kasi akong, kaya salamat po busy sa sagot. Amen. Amen. Praise God. Marami po talaga yan sa CMJ. Amen. Pakalat-kalat lang po yan. Amen. Marami po sila dyan. Oh, marami po sila ang ano diyan. Kaya lang now ang mga taong yan mga kapatid, ano? Alam natin na sila ay parang wala sa totoo. Pero tingnan mo naman, napakasipag magbahagi. Amen. Napakasipag, amen. Pero tayo na sa katotohanan, parang tikop tayo eh, parang nahiya tayong ibahagi. Mamaya, di pa no? Kasi takot tayong ma-reject, no? Praise God. Hallelujah. So salamat sa Panginoon mga kapatid at God is sabi nga ordering our steps mga kapatid upang ating maibahagi ang katotohanan. Sister Raisa, Isaiah 9:6, amen po. Yes, I remember that verse, Timothy 3:16, Sister MJ. Oh, that's why the Jewish people, they are not believed because they don't see Jesus Christ in the Old Testament. Yeah. That is one of the things, mga kapatid, that Jews hated Jesus Christ is because Jesus Christ claimed, I and my Father are one. The Jewish people, they believe a very, very strict monotheism about God. What does it mean? When we say monotheism, that our God is one in number. That's why the Jews, mga kapatid, keep on rejecting Jesus. It's because they believe that in the Old Testament, there is no other God than the Father. But when Jesus came, mga kapatid, they cannot accept Him really, mga kapatid, because if they will accept Jesus, they will think that they will have no longer one God, but a binatarian God. Two gods. The thing that they cannot accept, mga kapatid, the fact that Jesus Christ is the one God in the New Testament, known as a spirit who manifested in the flesh in the new times as their Messiah. That's why every time Jesus keep on preaching, repent for the kingdom of God is at hand. I and my Father are one. The people are ready to pick some stones and ready to stone Him. Amen. When Jesus went to the temple, and all the disciples amazed about the temple's design, and then some Pharisees came and the Sadducees came, and Jesus teaching to them and said, you know what? Before Abraham I was there. Bago pa si amang Abraham dumating, ako'y nandun na. Tao naman ay gusto namang patayin si Jesus Christ. Why? Because the only sin that Jesus acting on that time, mga kapatid, as per the righteousness of the Jewish people, mga kapatid, is blasphemy. They said, no, you are not. You are just the son of the carpenter. How could you do that? Well, that person, mga kapatid, really is the son of carpenter. But they don't see that Jesus Christ is the God Himself. Amen. They don't recognize that, mga kapatid. Example, when Jesus has feel hungry, that is a sign that He is really a human. But when Jesus forgives sins, now those are the things that triggered the Jews. Let this man die by stoning. Yun sinabi ng mga tao, patayin ito sapagkat ito ay blasphemy. Hindi ito gawain ng isang taong normal. Ito ay pamumusong sa Espiritu. Praise God. No? Jesus forgives sins in His times, not as human being, not just like us people, but acted as God. That's why, mga kapatid, amen, hallelujah. Jesus, outside, we can see that He is a human being. He feels sleep, He was hungry, He was drained, and He was exhausted. But when He acted to forgive sins, only God can forgive sins. No other than that, mga kapatid. Not even pastor can forgive sins. Amen. It's different when I say, if ako'y nagkasala at humingi ako ng kapataran, o ikaw'y nagkasala sa akin, humingi kayo ng kapataran at pinapatawad ko kayo, that is a different.
But the forgiveness of Jesus offered to the people in his time, that is forgiveness of their spiritual sin. Praise God. Amen. Yeah, amen. That's why, Sister Bea, the Jews cannot accept him. Praise God. Isaiah 53, if every Jew read that chapter, they will say, amen, Brother Mario. I agree with that. Amen. And the only thing, this time, Brother Mario, the reason why they don't see really clearly that messages right now, it's because the salvation that's supposed to be for them are now given to the Gentiles setting. And we are part of this setting, Brother Vive. No. That's why each one of us, should be baptized in Jesus' name. When our numbers are completed, as Romans 11 says, the salvation will be returning to the Jews. What does it mean? When the numbers of the Gentiles are complete, the salvation will go back to the Jews. And this is the time that when they read Isaiah 53, they will cry. They will gonna repent of their sins. Why they stoned and agreed to be that Jesus to be stoned or to be crucified. That would be the right time for them to repent. But this time, it is very impossible. Why? Because there's also, God has a purpose why the Gentiles are enjoying the salvation this time. To cause the Jews to feel jealous. Tama yung English ko? Para magsiselos yung mga Hudyo. Ano? Pag nagselos ang Hudyo, mga kapatid, then, saka lang maalala that Isaiah 53 is really a prophesy for the coming of their Messiah, no other than Jesus Christ. Amen. Praise God. Yes, Father, Son, and Holy Ghost, these three are wrapped up in the name of Jesus. Amen. Praise God. Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven, giving among men whereby we must be saved. Praise God. KCCTV, good day po sa lahat. John 10:30, I and my Father are one, from Sister Bea Corpus, mga kapatid. Hallelujah. We'll close at 8. Amen. We'll have 15 minutes to wrap up. Refresh ko lang yung ating Amen. Praise God. Amen. Now, let's go back to time, mapatid, sa sinir ni Brother Bray, mapatid. Yaming binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituunan ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Praise God. Hallelujah. Binuhay tayong muli ni Jesucristo, mga kapatid. Kailan? Nung tayo ay pagkatapos mabautismuhan. Amen. Look at that verse, mga kapatid. No? The power of God who raised Jesus from the grave is the same power who raised us to life. The same power, hallelujah, that is enabling us to live in a righteous manner. That the same power, mga kapatid, hallelujah. Sometimes we cannot, hindi natin masyado naiintindihan yan. Basa lang tayo ng basa ng Bible. But when we read carefully the verses, mga kapatid, of the Bible, mga kapatid, doon natin maintindihan na, nga pala, ito nga palang sinasabi, Praise God. Hallelujah. Dahil binuhay tayong muli ni Kristo, mga kapatid, kasama ni Kristo, anong gagawin natin? Let us focus our minds to the things na makalangit. The heavenly things, mga kapatid. Amen. Hallelujah. But, ito'y na-topic na ito sa mga nakaraang Savior's Care session natin, mga kapatid. Hallelujah. It's not good also to think na isipin mo lamang ay mga spiritual things.
Pabayaan mo yung aspeto mo ng financial, pabayaan mo ang aspeto mo ng physical, mag-focus ka lamang sa spiritual. Ito sinabi ni Pablo. May mga tao, mapatid, naliligaw din dyan. Amen? May mga tao din na taliwas ang pag-iisip. Sabi nga, talagang sinasabi ng Biblia na talagang mag-focus na tayo sa makalangit. That's true. But it doesn't mean that you will left behind those things, mapatid, na kailangan natin. Physical needs, mapatid. Amen? What the Bible telling us in this particular verse, mga kapatid, is that we should make a top priority, hallelujah, yung mga bagay na makalangit. Sinabi ni Brother Brin kayo na, attend a Bible study online. Amen. Attend a Friday fellowship online, mga kapatid. Praise God. At sa pag-attend natin, mga kapatid, not just be a part-timer worshipers. Full-time, like as if you are in the church. Amen. Praise God. How can you interact if your eyes is, the other eyes is sleeping and the other one is just roaming around and like that, you know? It's not good, no? Praise God. Sabi nga ni Brother Manuel, lingunin natin yung kabutihan ng Panginoon. Praise God. Paano natin lingunin? Sa pamagitan ng pagtuon ng ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Amen. Ano mga bagay na nasa langit? Faith. Amen. Ano pa? Maging mabuting tao. Maging mabuting sa kapwa, mga kapatid. That is heavenly things. Carnal people cannot practice that kind of attitude. It's because that is impossible for them. As long na walang Kristo sa buhay natin, mga kapatid, it is very impossible for us to live with peace to our kapwa-tao, mga kapatid. Amen. Now, this is a challenge for us, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. It doesn't mean, mga kapatid, na hanap buhay ngayon, iniisip natin, kinalimutan na langit. This is, dito, mga kapatid, importante na mayroon kang balanse. Ano baga ang top priority mo? Ang top priority ng mga believer, mga kapatid, ay spiritual. Dalo sa mga gawain. Suportahan, mga kapatid, ang gawain ng Diyos sapagkat yan ang top priority natin eh. No? Praise God. Ibigay mo yung suporta mo para sa Diyos at suporta para sa tao. Nung nag-toss coin nga si Jesus Christ, sabi ng mga tao, kanino kami dapat magbayad ng buwes? Ang sabi ni Jesus Christ, pahingi ng sinsilyo. Kayo mukhang nasa sinsilyo. Sabi ng mga tao, kay Caesar. Di bigay mo kay Caesar ang para kay Caesar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. In other words, mga kapatid, mayroong priority yan. Mag-set ka ng priority. Ito para sa Diyos. Not just about money. In everything, mga kapatid, ito para sa Diyos. Ang Tuesday ko, 6 o'clock, dadalo ako ng online Bible study. O dadalo ako ng aming devotion sa balay. O kaya dadalo ako ng Friday fellowship namin. Sapagkat yan ay para sa Diyos. Yung para sa tao, yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, o kapamilya mo, o katrabaho mo, mayroon ding mga time dyan. No? We should not mix up things, mga kapatid. Kasi doon tayo mahuhulog sa mas pabura natin kung saan talaga yung natin. So let us try to balance, mga kapatid, sa ating buhay. Because sapagkat namatay na kayo at ang iyong buhay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Patay na tayo, mga kapatid. Saan? Sa pagkasalanan. But take note, mga kapatid, that even Paul is writing these letters to encourage the Colossians brethren, mga kapatid. But don't forget that even Paul keep on working. He preached the word of God, but he don't like to be a burdens to others, mga kapatid. Kung kaya patuloy siya naghahanap buhay. No? He was a tent maker, mga kapatid. Talagang nagtsatsaga si Pablo, hindi siya umaasa doon sa mga bigay ng mga iglesyang kanyang na bahagian o naitayo, mga kapatid. Amen? Praise God. Si Kristo ang iyong buhay. At kapag siya nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang kalulatian. Ito yung sinasabi, mga kapatid. Sa sino mang naghanap ng buhay, sa mundong ito siya ay mawalan. In other words, kung naka-priority sa atin, mga kapatid, ang physical na pangangailangan, hindi natin nabigyan ng panahon yung spiritual, mga kapatid. Dapat level spiritual ang mataas, mga kapatid. Ay talagang mawalan tayo ng buhay. Saan? Hindi sa mundong ito.
sa mundong darating. Sa mundong papasukin natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At the second coming of Christ, mga kapatid, na bahagi rin ito ni Sir Cecil dati, this will be a general assembling of the redeemed. Amen. Praise God. Yun yung ating conference. Amen. Patay at buhay, magsama-sama sa salubong sa ating mahal na Panginoon. Now, this is a general conference, mga kapatid, and hallelujah. At those whose life is hidden or now hid with Christ shall then appear with Him in the glory. Praise God. Talagang i-reveal ng Panginoon yan. Amen. Ngayon, mga kapatid, masasabi natin minsan, nagsaself-pity tayo, sinasabi natin, kung kailan ako nalingkod sa Panginoon, saka naman ako humirap. Pero tandaan natin na ang buhay natin, mga kapatid, ay nakatago kasama ni Kristo. At ang sabi diyan, kung si Kristo ay mahayag na, then we shall be appear also in His glory. Kita mo, kapatid, di ba? Hindi sa mundong ito, kundi sa kaluwalhatian, mga kapatid. Praise God. Mayroon tayong inaantay, mga kapatid. Hindi ang kaguluhan sa mundo, yan din ay darating. Hindi ang one world government na sinasabi, darating din po yan, mga kapatid. Pero ang ating pinakaantay ngayon ay ang pagpapakita ng ating buhay. Sinong ating buhay? Si Jesucristo. Pagka si Jesucristo ay atin ang masilayan, mga kapatid, pagka tumunog na ang trumpeta ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, mag-enjoy na tayo, mag-celebrate talaga tayong tunay sapagkat mahahayag ang ating totoong buhay. Praise God. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, alam ko, meron tayong mga suliranin, meron tayong mga problema, mga kapatid, hallelujah, na iniisip marahil kung kaya hindi rin tayo makapag-focus sa ating paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Pero ang paalala ng Diyos sa atin sa gabing ito, set your minds on things above. Ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na naroon sa langit. Why? Ang mga bagay na yung mga kapatid, hindi pwedeng nakawin. Walang anay na kumukukot. Walang kalawang na sumisira, mga kapatid. Sapagkat yan po ay nakatago kasama ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Wala yung mga comments, mga kapatid. Live po yung comments natin, no? Praise God. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. At ito pa rin po ang Savior's Care, mga kapatid. Hallelujah. Lagi nating tandaan na mayroong mapagmahal, mahabaging tagapagligtas na patuloy kumakalinga sa bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Savior's Care, mga kapatid, designed for everybody's encouragement and a reminder that there is a loving, merciful Savior who cares. It is for us, it is for your family, it is for your friends, mga kapatid. Hallelujah. Jesus cares for us. Amen. Hindi lamang tayong iligtas, mga kapatid, sa ating mga kasalanan and then iiwanan tayo na mamuhay ng atin after na tayo maligtas. No. Jesus saved us, still He cares for us. Hallelujah. As we pray ngayon, mga kapatid, sa gabing ito, hallelujah. At habang manalangin ka, mga kapatid, na sasabay po tayong lahat sa gabing ito. Diyos na banal, salamat, Panginoon, sa buhay ni Brother Bren, sa Tintin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa iyong ubasan as a channel of thy blessing. Upang makapagbahagi ang aming mga puso, Panginoon, ay muling madiligan ng mga tubig na espiritual. Mga pagkain, O Diyos, sa aming kaluluwa. Salamat, Panginoon, hallelujah. Na bagaman kami nang hihina, madalas, pero madalas po kayong nagpapalakas sa amin. Bagaman kami, O Diyos, ay lumalayo sa iyo ng madalas, pero hindi mo rin kami iniiwan, Panginoon, sa panahong kami ay babalik sa iyong banal na presensya. Tunay nga po, Panginoon, hallelujah, na ikaw ang gumawa ng kaparaanan upang kami maligtas. Upang kami ay muling makabangon, Panginoon, sa aming pagkakasala. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, nasasaktan man kami sa kapanahon ng ito sa aming mga pangyayaring aming naganap sa aming buhay. Pero aming sampalatayan na ng Panginoon, na kung ikaw ay mahayag na,
mahahayag din po kami at makikibahagi sa iyong kaluwalhatian. Diyos na banal, nawa ay patuloy mong paalalahanan ang bawat isa sa amin. Dalawin mo kami, Panginoon, sa aming mga panaginip. Mangusap ka parati, Panginoon, sa aming mga puso, Ama. Na sa bawat pagdalo namin ng mga gawaing pang-spiritual, kami ay patuloy na lalakas, Panginoon. Kami ay patuloy, Panginoon, magpursige na mamuhay, Panginoon, ng may katuwiran at kabanalan. Na kami ay magpursige, Panginoon, na maging mabuting mamamayan, Panginoon. Hindi lamang upang aming ipakita ang aming respeto sa gobyerno, kundi upang aming maibigay ang katampatang paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Diyos na banal, hallelujah. Sa mga anak mo, O Diyos, hallelujah, nakakabalik pa lamang sa mga trabaho, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa protection mo, O Diyos, sa araw-araw. Salamat, Panginoon, na patuloy ka nagbigay ng mga provisions, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mula sa aming mga ulunan hanggang sa aming mga talampakan. Naroon, Panginoon, ang iyong pag-iingat. Sa banta, Panginoon, ng aming kalusugan. Lord, aming patuloy na panghawakan, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw ay mayroong dakilang layunin para sa amin. At isa sa mga layunin namin, Panginoon, ang makapagbahagi, maging channel of blessing sa aming mga kapatid. Sa mga tao na iyong tinawag, pero hindi namin alam kung nasaan sila ngayon. Sa mga tao, Panginoon, sa kaluluwa na iyong minahal, hallelujah, at iyong nasumpungan, pero hindi namin naabot, Panginoon, sapagkat kami ay may katamaran. Diyos na banal, palalahanan mo kami, O Lord, ng madalas, hallelujah, upang aming magampanan, Panginoon, ang mga tungkulin, Panginoon, na yung inalaan sa aming mga balikat, Panginoon, hallelujah, na aming maabot, O Diyos, ang mga kaluluwa, O Diyos, na matagal mo nang nahanap, pero hindi po namin nakakasama sa iyong bahay, panuluyan at sambahan. Diyos na banal, hallelujah, sa mga kapatiran namin na nanghihina, Panginoon, sa aming lahat, O Diyos, nakakaramdam, Panginoon, ng kahinaan. Nawa, O Diyos, ay palakasin mo minsan pa ang aming mga puso. Nawa ay palakasin mo minsan pa, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo, O Diyos. Na hindi kami hihinto, Panginoon. Kundi ituloy namin ang takbo, O Diyos, hindi dapat kami mapagod, Panginoon. Hallelujah. Na mamuhay, Panginoon, sa mga daang katuwiran. Sapagkat ikaw ay aming kasama, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Na sa panahong, Lord, hallelujah, dapang-dapa na kami, Panginoon, sa mga kasalanan. Nawa ay maalala namin kakapit pa rin sa iyo, O Diyos. Nawa, O Diyos, ay kakapit pa rin kami, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ay patuloy pa rin kami, O Diyos. Hallelujah. Na magsusumiksik, Panginoon, sa iyong na presensya, Panginoon. Kahit na minsan, O Diyos, hindi namin ramdam ang iyong banal na presensya, Panginoon, dahil sa aming mga kalikuan at kasamaan, Panginoon. Nawa, Panginoon, hallelujah, ay patuloy mo pa rin kaming alalahanin, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay patuloy mo pa rin kaming abutin, O Diyos. Nawa, ay patuloy mo pa rin kami, Panginoon, hallelujah, bigyan ng habag at biyaya. At nawa, Panginoon, ay hindi din po abusan ng oras upang kami ay tuluyang makabalik, Panginoon, sa iyong walang na presensya, Panginoon. Yung mga kapatiran namin, O Diyos. Kapatiran namin, Panginoon, hallelujah. Na may karamdaman. Hindi namin alam, Panginoon, kung anong mga karamdaman mayroon ang bawat isa sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, ang totoong kasagutan. Ikaw lamang, Panginoon, ang totoong katugunan ng aming mga problema, Panginoon. Kung wala ka, O Diyos, wala po kami magagawa. Kaya sa gabing ito, O Diyos, hallelujah, patuloy naming alalahanin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Patuloy namin, O Lord, hallelujah, alalahanin, tanawin na isang malaking utang na loob, hallelujah, na hindi namin kayang bayaran ang kaligtasang iyong binigay sa amin. Hallelujah, hallelujah. Tapat ka, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah, iiwan namin, Panginoon, ang kapayapaan sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Iiwanan namin, Panginoon, ang pag-ibig sa aming puso sa bawat isa sa amin. Iiwanan namin, Panginoon, hallelujah, ang righteousness sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Nailayo mo nawa kami, Panginoon, sa mga masasamang tao. At magamit mo nawa kami, Panginoon, upang lalo naming mapadali, naming mapalaganap ang iyong mga salita. Maging ang Savior's care, Panginoon.
Naway patuloy mong gamitin, Panginoon, as a channel. Hallelujah. Nasa channel na ito, Panginoon, maraming kaluluwang maabot, Panginoon. Hindi namin ito ginawa, O Diyos, just to entertain us. But Lord, tulungan mo kami sa aming layunin, Panginoon, ng channel na ito, O Diyos. Hallelujah. Sa bawat kaluluwa na papasok dito, Panginoon. Sa bawat bisita na mapadpad dito, Panginoon. Kahit pa online ito, O Diyos, maramdaman nawa ang iyong banal na presensya, Panginoon. Sapagkat ito, O Diyos, ay aming ginawa, Panginoon. Hallelujah. To respond the holy calling. Hallelujah. Na tinawag mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, gusto namin, Panginoon, na ang iyong banal na pangalan ang maparangalan at mapurihan, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, na magbataas kami, O Diyos, sapagkat wala kaming kapangyarihan upang baguhin ang aming kaisipan, Panginoon. Ikaw lang ang nakagawa nun, Panginoon. Ikaw lang ang muling bumuhay sa amin, Panginoon. Namatay kami spiritually, Panginoon. Salamat na kami iyong ginising at binigyan, Panginoon. Hallelujah, ng buhay. Hindi lamang sa mundong ito, O Diyos, kundi sa mundong darating, Panginoon. And we are so excited, Panginoon. Hallelujah. Sa araw na ikaw ay may makita na mukhaan, Panginoon. Sa araw, O Diyos, hallelujah. Hallelujah. Na kami babangon, Panginoon, at sasalubong sa iyo, Diyos. Sa araw, Panginoon, na ang bawat siya sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, for the salvation. Amen and amen. Praise God. God bless mga kapatid, and see you on Friday. Praise God. Sa ating Friday General Service, mga kapatid. Praise God. At salamat sa mga kapatiran na faithful, na sumasamba sa Diyos. Amen. Namumuhay na may kalinisan kahit pa hindi tayo nakita ng weekly, mga kapatid. Amen. Praise God. From the faithful saints of God to the church leaders, pastors, and workers, Christian workers, mga kapatid. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. At tayo po'y magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. In Jesus' name. Amen.
Chambi TV. Thank you, Jesus, for this gift of life and salvation. From Siraisa, amen and amen. God bless everyone. With God, nothing is impossible. That's from Brother Mario. Praise God. And from Apostolic Chef, invite friends and relatives to follow. Save your scare. Di ka lang masisave, makikare ka pa. Kaya tara, mag-save your scare. God bless everyone and keep safe, stay healthy, spiritually and physically, mga kapatid. Now, paalala mga kapatid sa lahat, hindi ibig sabihin na open na ang lahat. Ay walang bahala natin ang banta ng kalusugan. Iwasan po nating madalas pumunta sa mga matataong lugar, mga kapatid. No? Iwasan natin na doon tayo makihalubilo, mga kapatid. We don't know. Amen. Hindi ibig sabihin na hindi natin kalaban ang gobyerno. No? Ang kalaban natin dito ay hindi nakikita. Bukod sa ating prayers, iba yung pag-iingat ang dapat nating gawin. Yan pa ipaalala sa atin, mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya sabi ni Sir Rose Kaloy, see you tomorrow. Taal. Thank you, Pastor Joey, and all saints. God bless us all. God is always good for us. He never leave us nor forsake us. Despite of this pandemic, we are still surviving. Praise God. From Sister Mary Joy, Dema Files. Amen. The only name that brings freedom from all bondages and chains is Jesus. The name that gives chills every time you shout his name. That's from Tita Andeng. Amen po, Ate Nora. God bless din po sa iyong pamilya dyan. Praise God. Sarap naman to. Fresh po ito, kapatid. Bagong laba. Yung damit, hindi ang microphone. Hello. Khalil, see you on Friday. I will come again.